For today's video may kakalikutin tayo isang stand fan electric fan mga kalikot. So hindi pa natin alam kung ano yung problema nito. Bago natin kalikutin, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel mga kalikot. Lalo na yung mga nag-subscribe at saka sa mga nag-follow na rin sa ating Facebook page. Shoutout natin si Christine Dumasian, Edward Lactam, Marlins Homemade, Judy Ann Jundo, GRS, Babe Rhea, John Ray Gaitera, Jeepney Hornales, at saka ka Jason Vicentino. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Ayan, kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Testerin muna natin mga kalikot yung kanyang power cord. So dito guys, ayan o, may reading naman sa ating tester. Okay yung kanyang motor. So siguro ipit lang siya mga kalikot. So buksan muna natin. Ayan guys, ang higpit ng shafting niya. So babaklasin natin, linisan natin yung bushing shafting niya mga kalikot. Tapos check rin natin kung may damage yung kanyang bushing shafting. Nakita natin dito mga kalikot na balatan yung wire niya. So ayan o, kita na yung mismong tanso ng wire. So delikado to mga kalikot, baka madikit dito sa or dun sa mismong stand niya, kasi bakal yung stand nito mga kalikot, baka makuryente pa yung gagamit. So ayusin natin to mga kalikot. Mukhang mahaba pa naman yung wire niya, so i-adjust natin mamaya. Ayusin muna natin yung panali niya mga kalikot. Ayan o, malutong siya. Ayan. Talian muna natin. Bago natin talian mga kalikot, check nyo yung pinagtatalian natin, kasi mamaya may naka-usli dyan na magnetic wire. Tapos hinigpitan natin, baka maputol yung hibla ng magnetic wire. So check natin yung pagtatalian natin. Bali putulin na lang natin dito mga kalikot oh. Dito sa nabalatan. Dito guys, ayan oh, may balat na siya, pati yung isa, yung puti. Yan, putulin na lang natin dito. Linisin muna natin ng gasolina yung bushing shafting niya mga kalikot, kasi sobrang lagkit na. Mukhang walang tama naman yung kanyang shafting. So dito malagkit siya oh. Bali hugasan ko muna siya ng gasolina mga kalikot. Yung mga gear ng electric fan dito mga kalikot, huwag nyong lagyan ng langis or grasa, kasi dito iipon yung mga dumi mga kalikot oh, tulad nyan. So siguro nilagyan nila ng grasa or ano. Mas mabuti na dito nyo lagyan ng grasa dito sa loob ng gearbox nya. Natapos na natin na linisan yung kanyang bushing shafting mga kalikot. So ang problema lang, may groove na itong kanyang shafting dito banda sa harap. So malamang yan, pati yung kanyang bushing may damage na rin. Ayun guys oh, yung marka na yan. So magaspang na siya. So hindi na natin pwedeng ibalik to. Papalitan na lang talaga natin ng bagong shafting at saka bagong dalawang bushing. Kasi may groove na siya mga kalikot oh. May nasasalat na tayong magaspang na, tapos medyo malalim na rin.
So kapag ganito yung shafting nyo mga kalikot, wag nyo na lang ibalik. Mas mabuti na bilan nyo na lang ng bagong shafting at saka dalawang bagong bushing. Kasi kapag binalik nyo yan, ilang araw lang, may iipit na kaagad at saka syempre iinit yung ating motor kapag hindi na siya makaikot. So mas maigi na palitan na lang natin ng bagong shafting at saka yung dalawang bushing niya mga kalikot. Bali update ko na lang kayo mga kalikot kapag nabilan na natin siya ng bushing shafting mga kalikot. So magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot. A few moments later. May pahabol tayo isang electric pan mga kalikot. Bali isasama na lang natin dun sa isang ginawa nating electric pan or yung stand fan na ginawa natin kanina mga kalikot. Bali isasabay na lang natin sa isang video. So ito guys, ang problema nito, ayan, nanood daw yung may-ari nito sa ating vlog. So sinundan niya daw yung video natin kaso hindi niya kinaya kaya dinala na lang sa atin dito mga kalikot. So ang problema nito mga kalikot, umuugong lang siya. Tapos ito daw pinalitan niya daw ng bushing kaso ayaw nang umikot. Kaya yun yung i-check natin mamaya mga kalikot. So na-test na natin to, umuugong naman yung kanyang motor. Kaso ayaw lang umikot. Siguro ipit na yung bushing shafting niya or may problema sa kanyang shafting kasi bago daw yung bushing niya. Kasi siya nga yung gumawa. So babaklasin na lang natin siya kahit hindi na natin testerin. Kasi na-test naman natin siya, nasaksak na natin sa kuryente. So umuugong nga siya mga kalikot. Bali baklasin na lang natin. Baklas na natin siya mga kalikot, try natin. Ayan guys oh. Ayan, umuugong na lang yung kanyang motor. So babaklasin natin siya, i-check natin yung shafting niya mga kalikot kasi pinalitan niya daw ng bagong bushing. So dito guys, ito pala oh. Nakita natin dito, putol yung mga lock ng bushing niya. So ibig sabihin yan kahit okay itong shafting niya, kung tabingi naman kasi madidisalign yung ating bushing kasi nga sira yung mga lock ng bushing niya mga kalikot. Ayan o, putol na yung isang lock niya or yung paa ng lock. Tapos check na rin natin yung kanyang shafting kasi ito lang yung hindi napalitan. So check na rin natin kung may tama yung kanyang shafting. Ayan mga kalikot o, puro tape na siya. So iba rin talaga yung gumagaya lang sa YouTube na walang experience. Pero okay naman kung talagang gusto niyang matuto, okay lang din naman kasi sa kanya naman to eh. Pero iba rin talaga yung may experience talaga na gumagawa talaga. Hindi naman na nag-upload kami ng mga tutorial sa YouTube or sa Facebook, kayang gawin na ng mga nagdi-DIY. So ang isipin rin natin dyan, una yung mga tools natin. So kailangan may mga tools rin tayo na pang electronics para ma-determine natin kung tama ba yung pagka-troubleshoot natin. So kailangan din yan. Hindi porket na may screwdriver ka lang pwede na tayong mag-ayos. So baka mamaya yan mapano pa tayo. So mas maigi na dalhin nyo na lang sa marunong talaga mga kalikot. Basta ang isipin nyo lang mga kalikot yung safe kayo, yung hindi kayo madidisgrasya. Kasi lahat naman tayo gustong matuto. So okay lang din naman yun. Okay, baklasin na natin. Kasi kahit sabihin natin na yun na nga yung laging sinasabi natin sa video natin mga kalikot about dito sa mga electric pan. Kung nagpalit ka man lang ng bushing, magpapalit ka rin yan ng shafting. Kasi lalo na kapag may tama na yung bushing natin, automatic na yun napapalitan mo na yung shafting natin para lahat bago na. So bago nga yung kanyang bushing mga kalikot. So dito naman ayun. So ito yung sinasabi ko mga kalikot oh. Kahit sabihin na natin na pinalitan na natin ng bagong bushing, kung yung ating shafting is may groove na, ayan oh, magaspang siya. So kailangan palitan na rin natin yung shafting mga kalikot. Ayan oh, may groove na siya, magaspang pa. So kailangan palitan na natin itong shafting niya mga kalikot. So dito sa bandang harap okay pa naman, bakat lang siya. Ayan o. Pero ito guys,
Ayan o, may nasasalat na tayong magaspang tapos parang may humps na siya. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot. Same sila ng problema dun sa unang ginawa natin. Sa bagay yung kanyang bushing, bago siya. So update ko na lang kayo mga kalikot. Magandang araw sa ating lahat. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating standard na disc pan. Nakabili na tayo mga kalikot ng bagong shafting, tapos nakausap na rin natin yung may-ari. Yung kinabit niyang dalawang bushing, bago to mga kalikot. So ibabalik rin natin to. Tapos nabilan na rin natin ng lock ng bushing. Ito. So bago siya. Kasi yung lock ng bushing mga kalikot, ayan, putol yung pinaka-lock niya. Bali dadalawa na lang yung kumakapit, kaya kapag pinapandar natin yung electric pan, nadi-disalign siya kasi nga maluwag yung kanyang bushing. So papalitan natin siya dalawa kasi ito medyo malapit-lapit na rin to. Linisin ko muna ito mga kalikot, yung mga oil foam niya. Tapos ito kasi may mga grasa, malagkit siya. Tapos ito na rin, ayan o, may mga grasa na nilagay. Check natin yung kanyang bushing dito sa bagong shafting natin. Ayan, bago nga siya mga kalikot. Try din natin itong isa. Ayan, so bago nga siya mga kalikot. So isi-share ko na din kung paano tayo palit ng shafting. Minsan kasi kapag bumibili tayo ng shafting, pinapakabit ko na dun sa pinagbibilhan natin. So ngayon naman isi-share ko naman sa inyo kung paano tayo magkabit ng shafting mga kalikot. Okay? Dito may bangko tayo na may butas mga kalikot. So dito natin tatanggalin yung ating shafting. So bago natin tanggalin, magmamarking muna tayo. So kailangan sukatin natin ito mga kalikot, itong bandang likod na shafting nya. Para kapag ikabit na natin itong bagong shafting, kailangan parehas silang haba sa dati nya dito sa bagong shafting natin. Okay, bali susukatin muna natin itong bandang likod na shafting natin mga kalikot. Ang pagsusukat naman mga kalikot, so ganito lang natin ayan. Tapos magmamarking tayo dito. So kailangan kapag palitan na natin siya ng bagong shafting, so kung saan yung marking natin dito, ganun rin yung haba nitong bandang likod na shafting natin. Okay, tanggalin muna natin yung dating shafting niya mga kalikot. So ito guys, pinasadya ko to kasi para pang tanggal natin ng shafting. Yan. So kailangan kung saan yung marking natin, ganun rin yung kahaba yung shafting niya dito sa bandang likod mga kalikot. Okay, yan. So ganun lang ang pagpalit ng shafting mga kalikot. Bali assemble na lang natin yung mga bushing niya mga kalikot. Yan. May mga video na rin tayo kung paano tayo magkabit ng mga bushing. Ayan, lagyan rin natin ng oil foam mga kalikot. Tapos mamaya lagyan rin natin ng langis. Tapos yung bagong lock ng ating bushing. So ganun rin yung gagawin natin dito sa back casing nya. Ang diskarte din kapag nilock natin siya tapos maluwang pa rin yung bushing nya doon sa loob mga kalikot, i-flat lang natin itong nasa gitna na to. Yan. I-flat lang natin to para humigpit yung ating bushing. So ito, i-straight lang natin to. Pwede natin pukpukin. Dito sa mga wire niya mga kalikot, may putol na dalawang wire. Bali tinanggal na natin yung mga electrical tape kasi nawawala na yung mga lagkit niya. Tapos sobrang lagkit ng mga wire. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng shrinkable tube. So bali dugtong ko muna siya para malinis tingnan. Tapos parang bago pa yung capacitor niya, pero testerin din natin mamaya mga kalikot. Ayan, tapos nakabit na rin natin yung mga bushing. Idugtong ko muna siya mga kalikot. Bali ihinang natin. Yung dati niya kasi nakapulupot lang yung mga wire.
napakadelikado, baka sa kakaikot ng electric pan natin, sasabit siya dito sa swing niya, baka mag short pa yung ating electric pan. Ilagay na natin yung mga spacer ng shafting natin. Tapos ibabalance natin mamaya mga kalikot yung ating shafting. Unahin muna natin na i-balance yung sa bandang harap mga kalikot. Ayan. Ibabalance na natin yung shafting natin mga kalikot. Unahin muna natin dito sa harap. Check natin kung magkapantay yung rotor at saka yung kanyang stator. Kapag sobra siya, magbabawas tayo mga kalikot ng spacer or washer. So dito guys, sobra siya. Pagpalitin nga natin to. Sobra siya ng isang washer. Lagay natin dito sa likod. So ganito mag-balance mga kalikot. Kailangan ibabalance muna natin sa bandang harap na shafting. Yan, kung magpantay yung rotor at saka yung stator natin. Ayun guys, so okay na siya. Tapos salpak na lang natin itong likod na casing. Kapag maluwag siya, tapos konti lang yung diferensya ng luwag niya, okay na yun mga kalikot. Huwag lang yung masyadong mahigpit. Nabalance na natin mga kalikot yung bushing shafting niya at saka dito sa kanyang rotor at saka yung kanyang stator. So pantay na siya. Bali lalagyan na lang natin ng mga langis yung kanyang oil foam pati dito sa bushing shafting niya, tapos assemble na natin siya mga kalikot. Dito sa kanyang gearbox mga kalikot, nawala yung isang bulitas niya. So palitan natin. Tapos ito ayusin natin, no. Or putulin na lang natin to. Kaya pala mahirap ikutin yung kanyang gearbox. Sumasayad na pala yung spring niya, tapos nawala yung isang bulitas. So lagyan muna natin ng bagong bulitas para maganda yung swing niya. Wala siyang sabit. Lagyan natin ng grasa mga kalikot. Baka kasi binuksan to ng may-ari, hindi niya nabalik ng maayos yung kanyang bulitas. Ayun. Okay. So ganun lang mga kalikot. Ayan guys, maluwang na siya. Hindi na mahigpit yung pag-ikot ng kanyang gearbox. Ayan. Okay. So assemble na natin sa kanyang motor. Testerin din natin yung kanyang capacitor mga kalikot, pero parang bago pa siya. 1.5 microfarad. So kailangan may 1.5 tayong marireading sa ating tester. Yan, dito tayo sa capacitance. Yan. So may 1.5 siya. So okay itong kanyang capacitor mga kalikot. Okay, kabit muna natin yung kanyang capacitor. Tapos yung mga dugtungan niya, lagyan natin ng shrinkable tube. Testerin natin mga kalikot kung shorted yung ginawa natin. Ayan, so may reading naman sa ating tester. Try natin dito sa body ground. So wala naman siyang shorted. Testerin natin yung kanyang motor mga kalikot. Baka nung ginagawa natin siya or nire-repair natin, baka nagkaroon ng problema yung kanyang motor or yung kanyang winding. Number 1 natin. Ayan, so may reading sa ating tester. Number 2, okay.
number 3. Ayan. So, okay naman lahat ng speed niya. Nabuo na natin siya mga kalikot. Bali, try na natin. Number 1 natin siya. Ayun. So, mukhang slow yung number 1 niya. Mukhang mahina yung kanyang starting. So, number 2 natin. Ayan o. Number 3. So, mahina yung starting niya mga kalikot. Binaklas ulit natin mga kalikot. Bali, kinabitan natin ng 1.7 microfarad. Ayan. Kasi mahina mag-start yung 1.5 na nilagay niya. So, tinanong rin natin yung may-ari mga kalikot. Pinalitan pala niya ng bagong capacitor. So, try na natin mga kalikot. 1.7 na yung nakakarga. Mukhang may problema ata yung motor niya mga kalikot. So, number 2. Number 3. Ayan o. Ang hina pa rin ng ikot niya mga kalikot. Kahit naka number 3 siya. So, mukhang may problema sa kanyang motor mga kalikot. So, hindi pwede to. Ayan o. Ang hina. Bago na yung bushing shafting niya. So, mukhang may problema sa kanyang motor mga kalikot. Siguro napabayaan nila to na nakabukas, na ipit na yung kanyang, or may problema sa kanyang bushing shafting. Tapos hindi kaagad pinatay. Kaya mukhang nagkaroon ng problema sa kanyang magnetic wire. Kasi sabi niya, uminit siya nung hindi na siya makaikot. So mukhang nagkaroon ng problema nga sa kanyang motor. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot. Tapos i-next muna natin yung isa, yung unang ginawa natin. Bali, update ko na lang kayo dito mga kalikot kung ano yung decision ng may-ari. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating stand fan electric pan. So ito yung una nating ginawa bago yung disc pan mga kalikot. Nabilan na natin siya ng bushing shafting. Ayan, bago na yung shafting niya. Papalitan ko muna siya ng bushing mga kalikot, yung harap at saka sa likod. Tapos assemble na natin siya. Hindi na natin ibibideo mga kalikot kung paano tayo magpalit ng bushing. Marami naman tayong video sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page kung paano tayo magpalit ng bushing mga kalikot. So madali lang, sikwatin lang natin to, saka ibalik yung mga lock niya. Medyo nagabihan na tayo pero itutuloy natin mga kalikot, wala naman tayong ginagawa. Nakabit na natin yung dalawang bushing mga kalikot. So assemble na lang natin siya. Tapos ibabalance na natin kung ano yung kulang na washer. Tapos lagyan na natin ng langis and then assemble na natin siya mga kalikot. Same pa rin kung paano natin binalance yung isang electric pan kanina. Ganun rin yung pagka-balance natin dito. Na-balance na natin yung bushing shafting natin mga kalikot. Tapos yung rotor at saka yung kanyang stator. Bali, lalagyan na natin siya ng langis. Bubuhin na natin siya mga kalikot. Tapos try na natin. Nabuo na natin siya mga kalikot. Nalagyan na natin yung mga switch, mga capacitor. Tapos nalagyan na rin natin ng langis. So testerin muna natin. Check natin kung grounded siya dito sa body niya. So okay naman. Ayan. Testerin naman natin yung kanyang motor. Ayan mga kalikot oh. May reading naman sa ating tester. Switch natin. 1 2 3 0. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Try natin na i-plug sa kuryente. Switch na natin mga kalikot. Ayan guys. Number 1, number 2, number 3,
0. Okay. Assemble ko muna yung mga frame niya mga kalikot. Tapos last check na natin mamaya na nakakabit yung kanyang fan. Na-assemble na natin siya mga kalikot. So try na natin. Check natin yung kanyang starting kung okay siya. Bali na switch na natin yan sa number 1. So plug na natin. Check natin yung kanyang starting. Ayan mga kalikot oh. Okay yung kanyang starting, tapos maganda yung ikot niya. And then malakas yung hangin. Ayan oh. Okay, so number 1 lang yan mga kalikot. Try ulit natin mga kalikot. Ayan mga kalikot oh. Maganda yung starting niya, tapos maganda rin yung ikot niya, malakas yung hangin. Ayan oh. Try natin yung number 2 at saka number 3 niya. Okay na lahat mga kalikot, maganda yung ikot niya. Pwede na natin ibigay sa may-ari. Bali update ko na lang kayo mga kalikot dun sa isang electric pan natin na disc pan. Bali papalitan na talaga ng motor. So nakausap na rin natin yung may-ari, papalitan na lang daw natin ng motor mga kalikot. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag nabila na natin siya ng bagong motor. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating electric pan na standard na disc pan. So may problema pala yung winding motor niya mga kalikot nung grinder natin kahapon bago tayo bumili ng bagong motor niya. So nakita natin na shorted na pala yung winding motor niya. So may mga itim-itim tayong nakita doon. Hindi lang natin na video kasi nagmamadali rin tayong pumunta sa city kahapon. So binila na natin siya ng ito bagong winding motor. So bali ikakabit na lang natin siya. Kasi yung problema ng electric pan na to mga kalikot, okay naman sa tester natin kapag tinester natin siya. So akala natin may problema sa kanyang capacitor, pinalitan natin ng bagong capacitor, ganun pa rin yung starting niya. So bago rin yung kanyang bushing shafting, so wala naman sigurong problema sa kanyang bushing shafting kasi puro bago na lahat. Kaya nagdesisyon tayo na palitan na lang ng winding motor niya mga kalikot. So assemble ko muna siya mga kalikot, tapos itong wire niya tatanggalin natin to kasi may wire na to. Kung bitin siya, bali dugtungan na lang natin. Ito rin yung pangdugtong natin. Yan. So yung bushing shafting niya nailagay na natin nung unang video natin. Ito guys, na balance na natin yung mga spacer nito, tapos yung bushing shafting niya. Bali sasalpak na lang natin yung kanyang motor mga kalikot. Tapos yung kanyang capacitor, okay naman to mga kalikot. So ibabalik rin natin yung kanyang capacitor na ito, 1.5 microfarad. Tapos itong motor natin mga kalikot, na tester na natin to dun sa bilihan natin. So palagi nyo guys na i-check or testerin bago nyo siya bilhin mga kalikot dun sa store na pinagbibilihan natin. Para hindi kayo pabalik-balik, mamaya may putol na isang wire. So pabalik-balik lang tayo sa store na bilihan natin. Bali testerin nyo lang siya kung may continuity yung lahat ng mga wire na to. Tapos syempre kung grounded siya dito sa body niya, so wag nyong bilhin mga kalikot. So kailangan wala siyang reading dito sa kanyang stator or dito sa bakal na to. Dito pala mga kalikot, minsan kapag bumili tayo or yung parang swapping yung kanyang stator, minsan yupi-yupi yung mga butas niya. So hindi siya makapasok dito sa pinaka-guide ng casing ito. So ang gagawin nyo lang mga kalikot, yan, iganito nyo siya ng, kung may long nose kayo, para mag circle yung kanyang butas. Yan. Mahirap kasi pumasok yung guide ng casing. Kasi may guide siya na nakausli katulad nito. Yan. Para pumasok, iganito natin. Minsan kasi yupi-yupi yung stator. Kahit dito sa kabila mga kalikot. So ganyan siya mga kalikot para lumapat yung stator dito sa casing. Kasi may guide siya. Hindi natin yan mapapasok kung hindi circle yung butas niya. Yan. So, ganun rin dito sa kabila, kailangan circle siya para makapasok yung pinaka-guide niya. Na-assemble na natin mga kalikot yung kanyang motor, tapos nakabit na rin natin yung 1.5 microfarad na capacitor.
Tapos na-balance na rin natin siya. Ayan o, freewheel na yung ikot niya. Ayan. So yung wire niya mga kalikot, bali bitin siya. So yung dating wire niya, bali kinuha natin tapos dinugtong na lang natin dito sa bagong motor mga kalikot. So arrange lang natin ng maigi itong mga wire para hindi maipit dito sa mga gear dito sa gearbox niya. So dito nagdugtong tayo. Bitin yung wire niya, tapos yung dating wire niya, yun din yung kinabit natin dito. Testerin natin yung kanyang power cord kung okay yung pagkakabit natin ng motor. Sa continuity tayo, number 1 natin. Ayan mga kalikot. Number 2, ayan, tumataas siya. Number 3, ayan, so ibig sabihin okay yung pagkakabit natin ng motor. Check naman natin kung shortage siya dito sa body. Check natin yung continuity, ayan, okay siya. Check natin dito, i-ground natin dito sa body. So walang reading sa ating tester. Ayan, so ibig sabihin yan, hindi siya shorted. Try na natin, na-plug na natin siya. Ayan mga kalikot. Number 2 natin. Ayan. Number 3. Ayan siya mga kalikot. Okay. Bali, assemble na lang natin yung frame niya tapos yung fan. Tapos last test natin mamaya kapag nabuo na natin siya mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Ayan. Last test na natin to. Switch natin sa number 1. Check natin kung maganda yung starting niya. Ayan mga kalikot. So number 1 pa lang yan mga kalikot. Number 2 natin. Ayan ang lakas niya. Number 3. Okay. So okay na siya mga kalikot. Okay rin yung kanyang swing. Bali okay na lahat mga kalikot. Ang pinalitan lang natin una yung shafting. Tapos na-check rin kasi natin yung bushing niya. Puro bago kasi yung may-ari mismo yung nagpalit ng dalawang bushing. So binalik ulit natin yung dalawang bushing kasi okay naman. Kasi putol yung pinakalak ng bushing natin. Ayan o. So nakita natin to. Kaya syempre kapag umiikot yung ating electric pan, maalog na yung ating bushing kasi sira na yung lock ng bushing niya. Tapos itong isa, ayan o, konti na lang, mababali na rin. So pinalitan natin itong dalawang lock ng bushing tapos isang shafting. Tapos nagpalit rin tayo ng bagong motor mga kalikot kasi umaandar naman siya, kaso nga lang sobrang hina. Yung number 1 niya, hirap siyang mag-starting. So nung grinder nga natin yung dating original na motor niya mga kalikot, so may napansin tayong kulay itim doon na parang nasunog na. So siguro doon siya nagkaroon ng problema sa winding na yon. So nakita natin na medyo sunog na. Kaya nagpalit tayo ng bagong motor mga kalikot. So yun lang yung ginawa natin guys. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating standard na disc pan. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung ganitong mga video, huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.